Glory to God! Isang magandang umaga po sa ating lahat muli. Welcome po ang bawat isa sa Nepico Christian Alliance Fellowship. Especially ang ating brother, Cedric. Welcome dito, kapatid. Siyempre, hindi lang si Cedric, ang lahat, ang bawat presensya ng bawat isa. Welcome na welcome po muli tayo dito sa ating pananambahan sa umagang ito. Amen? Praise God na ang bawat isa ay healthy, malakas, masiglaba ang bawat isa upang purihin, pasalamatan ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Alam ko excited ang bawat isa, nagkakamustahan na mabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Magagandang pangyayari ba? O may mga sad moments ba tayong naranasan ngayong linggong ito? Pero sa kabila ng lahat ng yon, tayo ay ngayon ay nagkatipon hindi para dyan, kundi para sa ating Diyos lamang. Sapagkat ang araw na ito ay binigay niya hindi para sa atin, kundi para kay Lord. So ilaan muna natin sandali ang ating mga ang isipan natin, ang ating puso sa ating Panginoon sa umagang ito. Para po sa ating call to worship, inaanyahan ko po kayong tumayo. Para po sa ating responsive reading. Ako po muna, tapos kayo po yung susunod. Okay? Pero bago ang lahat, ang team po natin sa linggong ito ay all in together, becoming faithful partners in the gospel mula sa Philippians 1-3. Chapter 1, verses 3-8. Yan po yung team natin ngayon. Tayo ay magkaka-partner sa Panginoon. Okay? So, para po sa ating call to worship, tayo po ay magbabasa muna. Ako po muna, tas kayo naman after, no? Okay? Umpisahan na po natin. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Okay. Teaching them to obey everything Christ has commanded. Ayun. Tayo po lahat, to God be the glory. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, marami pong salamat sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa pagkakataong muli kaming magkatipon bilang isang pamilya upang sambahin ka, purihin ka, at takilain ang iyong banal na pangalan. Panginoon, sa pagsisimula ng aming pagsamba, kinikilala namin na ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba. Hinihiling na linisin mo ang aming mga puso at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Alisin mo ang anumang hadlang sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo upang makasamba kami ng may malinis na puso at tapat na espiritu. Banal na espiritu, malugod ka naming inaayahan na kumilos sa kalagitnaan namin. Punuin mo ang lugar na ito ng iyong presensya. Ihanda mo ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong salita at buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong kalooban. Naway ang bawat awit na aming aawitin, bawat panalangin na aming iaalay, at ang bawat bahagi ng pagsambang ito ay maging kalugod sa inyong paningin. Itinataas namin sa iyo ang aming tema ngayong araw. Turuan mo kaming maging tapat, nakatuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Bigyan mo kami ng pusong handang manalangin, maglingkod, magbahagi at magbigay upang marami pang tao ang makakilala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin din namin ang aming mga misyonary na naglilingkod sa iba't ibang lugar. Ingatan mo sila, palakasin ang kanilang pananampalataya, pagkalooban sila ng karunungan, lakas at lahat ng kanilang pangangailangan. Naway maging mabunga ang kanilang ministeryo at marami pang kaluluwa ang madala sa iyong kaharian.
Pagpalain mo rin ang bawat bahagi ng aming pagsamba. Gabayan mo ang aming praise and worship team, ang mga nangunguna sa panalangin, ang magbabasa ng iyong salita, ang maghahandog ng kanilang talento at lalo ng inyong mga lingkod na magbabahayag ng iyong mensahe. Pahiran mo sila ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu upang malinaw at may katapangan niyang ihahayag ang iyong katotohanan. Panginoon, dalangin namin ang bawat isa sa amin ay maranasan ng tunay na pagbabago at panibagong pagtatalaga sa iyo. Naway umalis kami sa lugar na ito na may malalim na pag-ibig kay Kristo at may matibay na hangaring maging tapat na katuwang sa iyong misyon. Ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Nais ko pong marinig ang sabihin niyo po, Amen and Amen. Hallelujah. So ngayon, inaayahan at manatili ang lahat na tumayo upang purihin natin at sambahin ang ating Diyos sa pangunguna ng ating praise and worship team. Amen. Good morning pong muli sa bawat isa. Today, we're not just here to sing a song. We are here as one body of Christ. Amen po ba? Amen. Amen. So let us go all in worship. Open our hearts to the Lord and let's give God kind of worship only a united church can give. Amen. Let's put our hands together and praise the Lord because He deserves it. Hallelujah. Sabi po sa Psalm 150, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Because this praise only belong to you, God. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship and one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Let's sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. Sing again, every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Sing again, sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. Every praise, let us sing. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. Once again, let us sing again. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, every praise, every praise is to our God. We sing hallelujah to God. Sing hallelujah to our God.
is to our God. Every praise, 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 every praise is to our God. Yes, Lord. Let us clap our hands to Jesus. You deserve all the glory and praises, Lord. Let's continue to praise the Lord. Yes, Jesus. Bless us in your holy name. Hallelujah. Jesus. Blessed be your name, the land that is plentiful, where stream of abundance flow. Blessed be your name, yes, Lord. Blessed be your name, when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name, Jesus. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Every blessing, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world light is it should be. Blessed be your name, yes, Lord. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, through this pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing, every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name.
worship the Lord. Hallelujah. This time let us go all in together. This is our moment to be faithful to the Lord. Let us offer our life to Him. Yes, Jesus. You are so big, good to us, Lord Jesus. Hallelujah. We offer our life to you, Lord. Jesus. Oh, that I am. Oh, that I have. I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours.
worship the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. I call you faithful, for the promises you kept and every need you met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. And when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me
love me, you're a friend. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me, you're a friend. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I just wanna thank you, I just wanna thank you, Lord. Jesus. Truly, God, you have so been good to us, Lord God. Through every high and lows, Panginoon, ng aming mga buhay. Sa hirap, Panginoon, sa time na kami ay naliligaw, Lord God. Truly, God, andyan yung comfort mo, Lord God. Some of us came tired, Lord. Some of us came in broken. Some came wondering if God still sees us, Lord. But you still here, Lord, because you has been good to us, Lord. All the time, every time, Lord. We hope, Lord God, we offer a life in you ng totoo, Panginoon. A faithful heart, Lord. Dahil walang ibang makakapagbigay sa amin ng tunay na kabutihan na hihigit sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. We hope, Lord God, na mag-unite kami as one body of Christ, na totoong nananampalataya sa iyo, nagpupuri sa iyo, na anumang struggles, Panginoon, sa buhay namin, na anumang sitwasyon ng mundong ito ngayon, Lord God, kami ay nananatiling nagpupuri sa iyo, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay may ibabahagi namin sa mga tao, Lord God, na makikita sa buhay namin, Panginoon, ng iyong kabutihan. Na sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon, ikaw ay kanilang makikilala, Lord. Kaya this time, Lord God, we will sing again, Lord, Panginoon, ang awiting ito bilang isang panalangin na kami ay nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng blessings, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kami ay iyong tinanggap bilang isang anak, bilang isang mananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Awitin po muli natin ito bilang isang panalangin sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Yes, Jesus. We worship you, Lord. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me.
atin pong itaas at ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Diyos na buhay na napakabuti sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo na may papuri at pasasalamat sa tanging mong pangalan. In Jesus' name, amen and amen. So, for the meantime, mga kapatid, bilang po sa ating paghahanda sa pakikinig po ng salita ng Diyos, lumapit muna tayo sa Panginoon sa iisang panalangin. Ang Diyos na mapagmahal, Ama naming nasa langit, lumalapit po kami sa inyo ngayong umaga ng may mapagpakumbabang puso. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, katapatan at walang hanggang pag-ibig. Thank you for your grace, mercy, protection, and countless blessings that you have poured into our lives. Tunay nga po na mabuti kayo, Panginoon, at karapat-dapat sa lahat ng papuri at pasasalamat. Ama, dalangin po namin ang revival sa aming mga puso, sa aming simbahan at sa aming bansa. Renew our love for you. Rekindling our passion to pray, to obey your word, and to faithfully serve you. Naway magkaroon kami ng mas malalim na relasyon at maging buhay na patotoo sa iyong biyaya. Panginoon, pinapalangin po namin ang missions. Patuloy mong palawakin ang iyong kaharian sa buong mundo. Gamitin mo po ang iyong iglesia upang maipahayag ang mabuting balita sa bawat tao at sa bawat bansa. Gamitin niyo po ang mga missionaries. We lift up to you our missionaries. Ingatan niyo po sila saan man sila naroroon. Strengthen them physically, emotionally, and spiritually. Provide for all their needs. Protect them from harm and make their ministries fruitful. Naway marami pang makakilala kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin din namin ang lahat ng church ministries ng aming iglesia. Bless our pastors, ministry leaders, volunteers, worship team, youth, children, men and women, and every ministry in this church. Empower us to serve with humility, excellence, and love for your glory alone. Ama, ipinapanalangin din namin ang aming government leaders. Grant them with wisdom, integrity, and the fear of the Lord as they lead our nation. Guide every decision they make so that justice, peace, and righteousness will prevail in our land. Lord, we also pray for every family represented here today. Pagpalain mo ang bawat tahanan. Strengthen marriages. Bless parents with wisdom and help children grow in the knowledge and love of Christ. Bring healing, unity, and provision and peace to every home. At Panginoon, special naming ipinapanalangin ang mga hindi pa nakakilala sa inyo. The unreached peoples around the world. Buksan mo ang aming mga pintuan, Panginoon, upang marinig nila ang Ebanghelyo. Raise up more workers for the harvest at gamitin niyo po kami upang maging bahagi ng iyong dakilang misyon. Salamat, Panginoon, dahil alam naming dinirinig mo ang aming mga panalangin. We surrender everything into your loving hands, trusting that your will is always good, pleasing, and perfect. Ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ay sa inyo lamang. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas, aming dinadalangin. Amen. Ang passage po natin or ang text po natin ay matatagpuan sa Philippians 1 verses 3 hanggang 8. So, babasahin ko po sa New Testament Pinoy version. So, Philippians 1 verses 3 hanggang 8. Sabi po rito, every time na naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa aking Diyos at masaya ako tuwing pinagpipray ko kayong lahat. Kasi, thankful ako sa pagtulong nyo sa akin sa pag-share ko ng gospel, simula pa nung una hanggang ngayon. Verse 6, kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw ng bumalik si Christ Jesus. 7. Lagi kayong nasa puso ko at tama lang na maramdaman ko to para sa inyo.
nakishare kasi kayong lahat sa privilege na ibinibigay sa akin ng Diyos. Ngayong nakakulong ako at pati nung malaya ko pang dinidefend at pinapagtibay ang paniniwala ng mga tao sa gospel. Last, verse 8, witness ko ang Diyos at alam niya na totoong gustong-gusto ko na kayong makita kasi mahal ko kayo kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Christ Jesus. Pagpalain po ang salita ng Diyos, maaari na po tayong makaupo. Praise God. Alam nyo, sa ating paglilingkod ay walang kapaguran talaga dapat, no? Tayo ay laging handa sa Panginoon. So, mga kapatid, ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba, ang pakikinig at ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ihanda natin ang ating Biblia, buksan ang ating puso, at ipanalangin nating mangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Malugod nating tanggapin ang ating lingkod ng Diyos na si Pastora Mercy Losada. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat. Good morning. Mahina naman. Good morning. Ayan, yes. Masaya ba kayo na nandito tayong lahat? Opo, ayan po. Kasi isang privilege na naman po na makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Okay, so bago muna ako umpisa sa aking mensahe, gusto ko lang po i-share na kahapon, I am blessed, we're blessed po na kaming apat ay nakarating po sa seminar doon sa Cells Alive po. Nung una, ayaw ko sanang sumama kasi syempre ako ang magbe-preach ngayon. Sabi ko hindi pa ako nakapag-aral ng aking ipi-preach. Pero sabi ko, naisip ko naman na nanghihinayang din ako kasi si Pastor Jonathan Iksyomo po yung nagsalita. Isa din siya sa magaling na na pastor. At sabi ko, maganda yung topic na kasi about sa eschatology, the fear factor. So, the fear factor. So, ang doon ay makikita natin sa Revelation. So, maganda siya. At doon namin hindi nga namin natapos kasi nagsi-uwian na kami. Kasi ang akala namin hanggang 12 o'clock lang, pero na-extend pa. So, nag-lunch lang, tapos may karugtong pa yon. Pero nagsi-uwian na kaming 4. Nawala na kami doon. Ayun. So, ang tansya doon kasi, mga 4 o'clock pa matapos. Kasi maganda naman yung maganda po yung yung topic po. So ano po yung the fear factor? So 'di ba? Konting lang po. Ako talaga personally, ilang chapter pa lang din talaga yung nabasa ko sa Revelation. Kasi kapag binasa nga natin, nakakatakot siya, 'di ba? Natin kung ano ba talaga yung mangyayari kapag dumating na ang Panginoon. Pero ang sabi ni Pastor Jonathan, hindi tayo matakot. Kasi ang doon, niya doon na dapat maging faithful lang tayo sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbalik. So maraming pinag-usapan, maraming maganda siya. So sana nga makakuha kami ng kopya kasi sabi doon, wag na kami mag-picture-picture doon sa mga niya, may copy naman daw. Sana dito sa church natin. So maganda po siya. Kaso lang may siya doon yung mga joke-joke niya na lahat ng mga ng Revelation ay namatay na. Pero siya, hindi pa daw kaya hindi lang joke lang naman din yon. Kaya ina-encourage din tayo na kailangan natin magbasa ng Revelation kahit nandun yung natin pero huwag tayong matakot para malaman din natin kung ano yung mangyayari. Okay, so yun lang po. Dahil kung ikwento ko lahat yun, mahaba naman din. So yun lang, nagpapasalamat ako dahil nakarating din kaming 4 kahit hindi namin natapos. Pero siguro kunti na lang naman din yung hindi namin napakinggan doon. Kasi sabi nga ni Pastor Wilhelm, sabi niya may copy naman. So i-send niya na lang sa amin. Okay, so salamat sa Panginoon dahil, ayun nga, sabi ni Lay kanina, huwag tayong mapagod. So ako, syempre, personally, napapagod din ako kasi whole week, 1 week din sa school, tapos kahapon pa, and then ngayon. Pero salamat sa Panginoon. So ang ating topic ngayon ay, patungkol sa all in together,
And ano yan, becoming faithful, ayan, may faithful na naman dito. Becoming faithful partners in the gospel. So ang pagiging, ano yon, pagiging mga tapat sa katuwang o nakatuwang sa Ebanghelyo. O tanungin natin sarili natin, tayo ba ay tapat na maging katuwang sa Ebanghelyo ng Panginoon to spread the gospel? Ayan, so kayo na lang makakasagot po nun. So ang background po nitong Philippians, di ba? Alam natin na kahit mga bata, kilala nila na nung una si Saul or si Paul talaga ay hate niya po yung mga Christian. So nagkaroon ng ano doon, na, di ba, pinapatay niya nga ang mga Kristiyano, ang mga naniniwala sa Panginoon, hanggang sa matagpuan siya ng Panginoon. So, kinausap siya ng Panginoon, di ba, nag-ano sa kanya yung, tawag nito, yung light, yung sinag na hindi na siya halos makakita. So, doon siya kinausap ng Panginoon. And then, simula noon, nagiging ano siya, nagbago ang kanyang buhay at ang kanyang pangalan ay napalitan, so nagiging Paul na siya. So, itong text natin ngayon, ito po ay, center of deep yung friendship, gospel partnership between Apostle Paul and the early church in Philippians or in Philippi. So, alam natin, kung basahin natin ang buong ni Paul dito sa Philippians, makikita natin na sila ay mga tapat sa Panginoon. Philippian Church, ito po yung first congregation ni Paul sa Europe. Okay, so ang pangalan niya ay ito yung Philippian Church. So, sinulat po ito ni Paul na nasa ano siya, di ba, nakulong siya, dahil kinulong nga siya, dahil, di ba, naging na siya, naniniwala na siya sa Panginoon, sumunod na siya sa Panginoon, kaya ang natin dito, sa chapter 1, verses 3 to 5, na yung kagalakan ni Paul, na i-share niya yung salita ng Diyos, talagang, nandun yung deep, tawag nito, yung malalim na joy na kagalakan sa kanya. So siya, excited siyang ibahagi ang salita ng Panginoon. Dahil siguro naalala niya, nung hindi pa siya mananampalataya, pinagtutugis niya po yung mga Kristiyano. Pinagpapatay niya, pinakukulong niya. So kung ano yung ginawa niya noon sa mga Kristiyano, yun din ang nangyari sa kanya. So nakulong siya, at habang nasa kulungan siya, hindi siya doon na higa, kain siguro yung niya, pero sumulat siya habang nasa kulungan siya. Instead na mag-complain siya, in-express niya yung malalim or profound joy, thankfulness, and affection to the believers. Ayan. So ito sila. And who supported his ministry. So tayo din, di ba? Dito, tayong lahat na nandito sa INCAP ay nakikita naman natin na nagsusupport din tayo sa ministry. So sabi niya dito, sa Philippians chapter 1, verse 3, na sabi niya, I thank my God every time I remember you because of your partnership in gospel from the first until now. So ito yung magandang simula sa umpisa hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa nandito na tayo. Okay, so magang ito, mayroon pong isang kwento na tayo ngayon pala ay nasa fourth Sunday ng month ay may natin about mission. So Mission Sunday na tayo. So kaya ang tema natin ngayon, ayan, all in together, becoming faithful partners in the gospel mula sa ating text. So basahin na lang ninyo ulit sa bahay kapag, syempre may time kayo, hindi natin sabihin na wala tayong time. Okay, so may isang illustration dito na isang engineer po siya at nagpatayo po siya ng malaking tulay. So, sabihin natin yung San Juanico Bridge, di ba? So, yan ang malaking sa bansa natin. At dito pa sa Panorte, mayroon pa rin. Okay, at maraming tao ang pumuri sa kanya. Kasi syempre, ang ganda ng disenyo niya, ang ganda ng ginawa niya. Pero, anong sinabi niya? Kung wala ang mga laborers, sabi niya, kung wala yung mga electrician, suppliers, drivers, at mga taong naghanda ng mga materyales, ay hindi ito maitayo. Hindi matayo yung tulay na maganda. So sabi niya, ang tagumpay ay hindi gawa ng isang tao lamang, kundi isang buong grupo na nagtutulungan. Naniniwala ba tayo niyan?
Opo, amen. So kahit dito sa church natin, kung si pastor lang ang gagawa lahat, maging matagumpay ba? So salamat sa Inka family dahil kahit hindi tayo mga mayayaman, hindi tayo ganun nagtutulungan tayo. So tandaan po ninyo na hindi kaya o hindi pwedeng gawin ng isang tao. Kailangan kasama tayo. So ganun po yung nangyari doon sa kwento na tungkol sa kwento ng isang engineer po. So, ina-acknowledge na ibig sabihin, kahit engineer siya, hindi niya kayang itayo yung tulay na yon kung siya lang mag-isa. So, kailangan niya yung katulong, kailangan niya yung mga laborers, welders, electrician, at mga suppliers, siyempre, ng mga materials. So, ganito rin ang Great Commission. Ano yung Great Commission? Di ba? Mababasa natin sa Matthew chapter 28. So, ito yung dakilang or utos ng Panginoon, ito yung tagubili ng Panginoon. Ang Great Commission, hindi yan kayang gawin lang ng isang tao. Kaya nga sabi ng Diyos, hanggang sa marating yung kasuluk-sulukan ng mundo. Di ba yun yung pangako niya na babalik po siya. Okay, so ito ay misyon ng buong simbahan, hindi lang ng isang tao. So sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, makita natin na ang isang iglesyang naging huwaran ng tunay na partnership sa gawain ng Diyos. So sabi po, God calls every believer, tayo po yon, to become, faithful. Maging faithful tayo, partners in advancing the gospel until Christ return. Ayan. So, amen po ba doon? Maging faithful ba tayo? Amen. So, yun. Kahit anong mga problema, syempre hindi normal talaga yan. Anong mga na-encounter natin sa buhay natin, sa family natin, wag na wag tayong magsawa na sa Panginoon. Ipagpatuloy natin yung ating nasimulan. Ayan. So, ngayong umaga, mayroon po tayong pag-uusapan. So hanggang mahaba-haba to. Sana nag-almusal kayo. Ayan. So huwag kayong magreklamo kung mahaba ito, ha? Okay po. Talagang hinabaan. Okay. So number 1, uunang puntos po mayroon dyan. Be partners in the gospel. So ano po ito? Maging maging katuwang sa ebanghelyo or maging bahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ayan. So, alam ko naman lahat tayo dito, kahit siguro sa school, mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, minsan nasisigway natin yung mga bagay na to na i-share natin po sa mga katrabaho natin o sa mga estudyante po. So, kailangan maging katuwang tayo sa sa pagpapalaganap ng ebanghelyo o ng salita ng Diyos. Kasi gospel, refers to the good news. Ito po yung about Jesus. So ito po yung dapat na ibahagi natin. Kasi sabi dyan, because of your partnership in the gospel. So ang partnership ay nagmula sa Greek word na ang ibig sabihin ay koinonia, na nangangahulugang sharing together in common purpose. Ayan. Sharing together. Na nagkakaisa tayo. So, hindi tayo yung iba yung gusto ng isa, yung isa naman hindi. So, hindi talaga tayo yung kailangan, magkaintindihan, kailangan, sa iisang sa isang purpose lang tayo. So, sharing together in a common purpose. So, ito lang po yung, minsan, hindi lang tayo, kagaya nito, hindi lang tayo magiging church, nag-attend tayo every Sunday ng church, hindi lang tayo church worshipers. Siyempre, na pumupunta tayo dito. Kung hindi, kasama natin or kasama ang mission po. So, mayroong iba't ibang rules sa katawan ni Kristo. Kayo, tanong nyo sarili nyo, ano bang rules o ano bang papel ninyo dito sa church? Ayan. Ano bang papel natin sa church? So, yung iba ay nagpipreach. Kung mayroon kayo niyan, so magpatuloy natin. Yung iba naman, hindi naman sila nagpipreach, pero nagpipray sila. Ayan. Yung iba naman, nag-give sila. Yan po. So, yung iba naman, nag-i-encourage. So, kailangan natin yun, di ba? Kapag nanghihina tayo, kailangan mayroong mag-i-encourage sa atin. Huwag nating pabayaan yung mga kapatiran natin, yung mga kakilala natin na
na malugmok sila sa kanilang kung ano man yung pinagdadaanan, na encourage natin sila na magpatuloy. Ang iba naman ay may pinapadala talaga sa ibang bansa o dito lang sa atin na mga nagmi-mission sila. Mga missionary ang tawag sa kanila. Or iba naman, pumupunta sila sa mission field. So mayroon talagang mga tao na may mga puso na sa mission po. So willing sila pumunta sa ibang bansa, sa ibang mga lugar. Pero kahit saan man mayroon ka dito, lahat tayo ay bahagi sa gawain ng Panginoon. Ayan. So, basahin na lang po ninyo ito ng buo kasi, dalawang verses po. Makikita natin ito sa Romans chapter 10, verses 14 and 15. Sabi dito, how can they preach unless they are sent? May mga goers, may mga senders. So, kung saan man tayo dito, pero pareho lang tayo na mahalaga sa kaharian ng Diyos o sa kingdom of God. Ngayon po, tanungin natin ang ating mga sarili. Sarili na lang natin, tanungin natin. Ano ang papel ko sa pagpapalaganap sa salita ng Diyos o sa ebanghelyo? Ano ang role natin? So kayo yung nakakaalam nun. Yung iba, syempre, di ba, yung iba naman, kahit hindi natin nagpe-pray, yung iba naman nag-i-encourage. So iba-iba tayo ng mga papel sa ating ginagampanan dito sa ating church. Okay, hindi lahat tinatawag na missionary, pero lahat ay tinatawag na maging partner. So ito yung importante, partner. O, kahit sa buhay natin, di ba, tayong mag-asawa, mayroon tayong partner, so importante po yun. Okay, so kailangan, pasensya na lang doon sa mga walang partner na. Okay, so ayun, kasi sila noon, may mga partner din yan. So, mahalaga ang partner sa buhay natin. Tayong mag-asawa. So, ganun din po sa church. Sabi ko nga kanina, na kung si pastor lang ang gagawa lahat dito, baka mamaya hindi na abutin si pastor ng ilang taon. Wala na siya. So, kailangan ni pastor ang katuwang, partners, ayan, para masaya. So, anong sabi dito, yung sa atin na sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 5, from the first day until now. Simula sa umpisa hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa atin ngayon. So, ito ay napakagandang praise na mababasa natin sa Philippians. Hindi lang sinabi ni Pablo na, mag-support kayo minsan lang. Kapag may kapag may kailangan lang na ganon, i-support. O tuwing mission month lang. So, ganon lang ang pagsusupport natin. So, anong sabi dito? From the first day until now. So, ganon din po yung mga taga-Philippians, taga-Pilipay po. Nag-support o sinuportahan nila si Pablo o si Paul po. Kahit nasa kulungan siya, hindi huminto po yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kasi tandaan natin, hindi tayo lang ang gumagawa. Akala natin tayo lang. Habang gumagawa tayo, nandyan din ang Panginoon na gumagawa po. Kasama natin siya. Okay, so from the first day until now, dapat tayo ay kabahagi sa gawain ng Panginoon. Okay. Yung iba naman, di ba? So, siguro malaki na sila or may edad na sila na nakilala nila ang Diyos. Pero, nakikita rin natin ang kanilang buhay na patuloy sa paglingkod sa Panginoon. So, dapat, kapag tayo ay nasa Diyos, tayo ay naglilingkod sa Panginoon, tayo ay maging consistent po. Hindi pabago-bago ang ating mga mga desisyon, kung ano yung natin. So, panindigan po natin yon. At ito importante, kailangan yung commitment natin. Willing ka nga, yung available yung sarili mo, pero hindi ka naman committed sa gawain ng Panginoon, so wala din. So, consistent, committed, at isa pa ay dependable tayo. Dapat maaasahan tayo sa gawain ng Panginoon. Okay, maaasahan. So yung tatlo na ito,
yun dapat ang palaging isipin natin. Maging consistent tayo, committed, and dependable. Huwag nating pairalin yung tayong mga Pilipino, hindi lang naman sana wala dito sa atin, di ba? Tayong mga Pilipino, mahilig kasi tayo ng ningas kugon. Narinig niyo ba yan? Ang salita na yan. Alam ko, narinig nating lahat. So magaling lang tayo sa umpisa. Di ba, Kuya Jasper? Hindi, nakasmile lang si Kuya Jasper eh. So, magaling lang tayo sa umpisa. Mayroong mga nangyayari din ito sa mga Christians, di ba? Magaling lang sa umpisa, di ba? O magpatayo ako, willing ako church planting. Pero, minsan, hindi na natutuloy dahil may mga pagsubok na-encounter, mayroon ng, halimbawa, walang support, nadidelay na yung support. So, minsan, napanghinaan tayo ng loob. So, ayun po. So sana tayo Christian sa Inka family, huwag tayo magiging ningas kugon. Huwag tayo na magaling lang sa umpisa, pero hindi natin tinatapos. So, maraming mga believers ang excited, di ba, mga young people, ang excited kapag may mission conference, yung sa ninyo, di ba, pag pinupuntahan ninyo kapag youth camp, ano ba yan? Di ba excited tayong sumama? Pero after that, anong nangyayari po? Pagkatapos ng event na yan, ano na ang nangyayari? Nakalimutan na natin. Ayan. Nakalimutan na nating mag-pray, nakalimutan na natin yung mga kaibigan natin na nakilala doon sa youth camp, sa conference na ipag-pray sila. Nakalimutan din natin ang ating commitment. So, madalas mangyari po yan sa mga Christians. Sa mga Kristiyano, hindi lang naman sa hindi Kristiyano. Pero, tandaan natin, ito po yung example or yung sa atin na yung mga taga-Philippian Church, alam ba ninyo, nagiging faithful sila sa loob ng maraming taon. Kahit hindi sila mayaman na simbahan. So faithful sila, sinusuportahan nila yung ministry ni Pablo, ni Paul. So, sabi po dito, ang tunay na partnership ay hindi lang seasonal. Ano po ang dapat dyan? Hindi lang kapag may special offering. Kung hindi, nagiging lifestyle natin ito. Ano ba yung lifestyle? Ipamumuhay talaga natin. Nagiging estilo na natin ito. So, lifestyle po. Hindi lang kapag may kaya tayo tutulong, kapag mayroong kaya tayo magbibigay ng ating offering. Kailangan, kailangan magpatuloy tayo. Okay, next. Parang Ayan, number 3. Umabilis lang ako kahit marami ito. Okay, mag-alala. Okay, pangatlo po, be prayer partners. Ayan, be prayer partners. Magiging katuwang tayo sa panalangin. So sabi po sa Philippians chapter 1 verse 4, ibasahin na lang po ninyo. At Philippians chapter 1 verse 19, anong doon? I always pray with joy. Ayun po ang maganda kay Paul, di ba? Nung na-convert na siya bilang Kristiyano, hindi siya talagang pinapanalangin niya with joy. So sana tayo ganon din po. May kagalakan sa ating puso. Ipag-pray natin ang bawat isa, hindi lang dito muna tayo mag-start sa mga kasama natin sa church, hanggang sa mayroon tayong ipag-pray na mga missionary or mga workers, ang dami-dami nating ipag-pray. So, kailangan natin silang ipag-pray. So, alam niyo na hindi lang naman pera ang kailangan ng mga missionary. Yung mga nagmi-mission sa ibang lugar, lalo pa sa ibang bansa, kailangan din nila talaga ang ating panalangin, prayer. Naniniwala ba kayo sa prayer? Opo naman, syempre, di ba? Marami ng mga panalangin natin ang sinagot ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Okay, so may mga missionary na na-assign po sila sa mga restricted countries, mayroong mga nasa war zone, mayroong nasa lugar na walang simbahan. Ito yung mahirap pag wala pang simbahan, ipinadala ka doon, tapos hindi mo alam yung salita nila, tapos ikaw ang mag-ano dun sa kanila para magkaroon ng church. So ito yung mahirap din na isang gawain ng missionary. At isa pa, kung ikaw ay pamilyado, ikaw yung pinadala sa ibang bansa o dito rin sa atin, pero malayong lugar,
'di ba, mahirap malayo sa pamilya. Minsan hindi tayo makakakonsentrate ng trabaho natin na isang missionary. Kasi syempre, inaalala din natin ang ating pamilya. Okay, so ito po yung mga missionary. So kailangan natin na-encounter nila. Kailangan natin silang ipag-pray. Akala nyo ba na ang magiging missionary ay madali lang? Punta ako doon sa Japan, sa Thailand kasi para makita ko yung lugar na yon. So hindi po. Hindi madali. Mabuti kung yung mga pagkain nila doon ay gusto ninyo. Buti kung yung kaagad-agad na-adapt nyo yung kanilang culture. So, mahirap po magiging isang missionary, kaya kailangan natin ipag-pray sila. So, araw-araw, nakikipaglaban po ito sila spiritually. Di ba may mga taong, syempre, ka doon sa lugar na yon, talagang hindi ka kilala, kailangan mo pa makipagkaibigan, kailangan mo pa makipag-usap sa kanila. So, mahirap po. Pero, dahil tinawag ka ng Panginoon sa ganitong mission po, so kailangan nating gawin po sa tulong ng Panginoon. Kasi kung tayo lang, give up kaagad tayo. So kapag tayo ay nananalangin para sa kanila, kasama din tayo sa ministry. Biruin mo yan, akala lang natin hindi tayo kasama sa ministry, pero sa panalangin natin, kasama tayo. Church, hindi man tayo pinadala o hindi tayo nakarating sa ibang bansa, sa mga halimbawa sa Africa, hindi man tayo nakarating sa Middle East, pero tandaan ninyo na ang prayer natin, na ang panalangin natin ay nakaabot doon sa kanila. Prayer crosses every borders. Sabi po nga dito, imagine kung bawat pamilya sa church, tayo po dito sa church ay tayo ng mga isang missionary na ipag-pray natin. Consistent natin silang ipag-pray. Ipagdasal natin sila araw-araw. So, napakalaking encouragement po ito. Ito po ay nagpapatibay din ng kanilang kalooban, ng kanilang buhay sa mga nai-encounter nila sa ibang lugar. Okay, so yun po ang encouragement. Kailangan nating manalangin, ipanalangin po natin sila. Next, number 4. Sabi po dito, be persevering and caring partners. Magiging tayo? Magiging matyaga. Ayan, minsan nafi-fail tayo dyan, hindi lang minsan, no? Diba? Yung pagka-matyaga natin. At maging matyaga at mapagkalingang mga kasama. So, ang ganda pag ganito tayo sana lahat, Kaya pag-pray natin na magampanan po natin ito. Kasi nga sabi ni Lay kanina, hindi madali. Mahirap. Diba? Mahirap. Sabihin natin, Christians tayo, ganito, ganon. Mahirap talaga. Pero sa tulong ng Panginoon, makakaya po natin. So, magiging magiging matyaga tayo. So, may na-mention dito si Paul. Ito siya si Epaphroditus. Ito siya yung whom the Philippians sent to minister to him. Hindi lang siya nagpadala ng offering kasi pumunta siya doon sa kay kay Paul, may dala-dala siyang gift o madala siyang regalo. Okay, so at nagpadala din ng ibig sabihin kapag ka doon, mayroong effort tayong ginagawa. Mayroon tayong sacrifices, may mga sacrifice, kaya tayo, di ba, dito sa NCAP, sacrifice din tayo, dahil nagkaroon na tayo ng aircon. Masarap na yung natin. Masarap na yung natin pakiramdam, hindi kagaya nung nakaraang linggo na medyo mahirap. So, anong ibig kong sabihin? Nag-sacrifice din yung mga bulsa natin, di ba? Ayan, so, isigway ko lang po. Patuloy po kaming nananawagan. Ayan. Okay, ayan po. So, para hindi lahat na, makukuha natin sa pondo natin. Okay, ayan. May sacrifice at may personal concern. So, ang mga missionary, syempre kailangan din nila yung pera. Hindi natin nila kailangan. Kailangan din nila ng pera. Pero, para sa mga pangangailangan nila. Pero kailangan nila ang mga, encouragement natin, yung pakikipagkaibigan natin sa kanila. So kung mayroon kayong mga kakilala o mayroon kayong mga, mga missionaries, so
madali lang abutin ngayon, di ba? Ang panahon natin kasi may mga cellphones na. Or i-message natin sila. Or isusupport natin sila emotionally kasi minsan 'di ba kung malayo ka sa family mo, malayo ka sa kamag-anak mo, tapos nag-iisa ka lang doon sa isang lugar na 'yon o sa isang bansa, 'di ba, napakahirap po. Okay, so kung hindi ka lang committed sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon, magi-give up ka kaagad. So, simpleng text lang o simpleng message lang, kumusta ka na? Ayan. May kinakain ka pa ba dyan? Tanungin mo siya, anong GCash number mo? Ayun ang maganda, di ba? So, ano tayo? So, konting pag-ano lang po sa kanila. Tawag nito, yung mga kailangan nila ng, ipagdarasal din natin sila. Yun talaga ang importante, yung prayer po. Okay? So, mabilis ba ako? So, ang sapat na ito sa kanila para magpalakas ng kanilang loob. Kasi halimbawa, kung ikaw ay isang missionary na naka-assign ka sa Cambodia, naka-assign ka sa Malaysia, naka-assign ka sa Thailand, okay lang yan kasi sa Asia country lang yan, di ba? Pero mahirap din dahil hindi natin alam yung kanilang mga salita. So, sabi po dito, people don't care how much we know until they know how much we care. Naniniwala ba tayo nito? So mga tao, kahit ano ka man dyan, walang pakialam ang mga tao sa dami ng iyong alam. Kung lahat alam mo man, kabisado mo yung Biblia, pero hanggat hindi nila nararamdaman kung gaano ka sa kanila nagmamalasakit. Ayan, di ba? Dito sa church natin, ramdam nyo ba ang pagmamalasakit ng isa't isa? Ay, wala. Wala pala. Okay, ramdam ba natin? Ayan, amen, di ba? Ayan, so, kahit ano mang mayroon tayo, kung wala man lang, kunting di ba? Kunting tapik lang sa'yo minsan, ang laki na ng sa'yo, ang impact sa'yo. Kukumustahin ka lang, di ba? Ang lakas ng impact sa'yo. So, kahit mayroon ka lahat, halimbawa, mayaman ka, mapera ka, matalino ka, lahat nandyan na sa'yo, pero hindi naman ramdam ng kasama mo, lalong-lalo pa sa church, wala din. Wala, hindi ka nagmamalasakit sa kanila. So, wala din po. Ayan, so tandaan natin yan. Next, number 5, ito talaga, be generous partners. Ayan po, maging mapagbigay na katuwang. Ayan, maging mapagbigay na katuwang. So, di ba, example, sa family natin, kapag ang partner mo, ang asawa mo, vice versa, lalaki man ito, babae, kung hindi kanya tinutulungan financially, kung hindi kanya binibigyan, ba, yung sahod niya, bibigyan ka lang pambili ng budget niya na, siya yan Di ba, ang hirap kasi sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon? So, ayan. So, kailangan talaga maging generous tayo sa ating family at higit sa lahat, maging generous tayo sa ating, sa ministry dito sa Inca family and extend natin doon sa ibang mga nangangailangan. So, yan po, nakikita naman po natin dito ng bawat isa. Alam ko naman, hindi naman tayo mayaman dito. May mga trabaho lang naman din na nakakaahon-ahon din ng konti sa buhay. Pero kapag mayroon tayong mga problema dito sa church, ay nagkakaisa tayo para mapunuan ang ating mga pangangailangan. Kasi alam ninyo, ang Macedonian Church, mahirap po ito sila na simbahan. Pero, anong maganda lang sa kanila? Sila rin, kagaya natin, nakakaranas din ng mga pagsubok, nakakaranas din ng mga problema. Wala namang naiiba sa pare-pareho lang tayo kahit malayo silang lugar, hindi natin sila nakikita araw-araw. Nakakaranas din sila ng mga nararanasan natin. Pero, anong maganda sa kanila? Sila ay nagiging generous. Sila ay nagiging mapagbigay. Hindi sila nagbigay dahil marami silang pera, kagaya natin, di ba? Dahil Dahil nagbigay sila dahil walang okay. Dahil marami, malaki, malawak, ayan, ang kanilang
pagmamahal sa Panginoon. Ayan, 'di ba? Kung hindi natin love si God, hindi tayo magbigay. Mahirap yung magbigay tayo na pakitang tao lang, so wala din po 'yun. Mahirap din magbigay na yung para yung parang pag-usapan ka lang, ay nagbigay si ganito ng ganun kalaki. O 'di ba? Pero wala naman sa puso natin. So kailangan nagbigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. So, basahin ninyo po ito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 5. Anong sabi niya dito sa verse na ito? They gave themselves first to the Lord. Ayan, yung natin. And then, kapag ang puso ay isinurrender natin sa Panginoon, ang pagbibigay ay nagiging privilege. Hindi po ito pabigat sa atin. Hindi po ito burden. Hindi po ito nagiging obligasyon sa atin. Ay magbigay ako kasi obligasyon namin to sa church na kailangan magbigay. So hindi po. Kung hindi, Kung hindi, ito ay worship. So, tandaan natin na kapag nagbigay tayo, alalahanin natin, hindi ito obligasyon ha. Hindi po ito naging pabigat. So kung hindi mo man afford na sa ngayon na magbigay, kunyari lang, mayroon pa namang mga ibang araw, di ba? Kung walang-wala ka talaga. So, kailangan hindi po ito burden din sa bawat isa sa atin. Okay, so next po, tandaan natin, in Ka Family, na giving to mission is not losing money. Hindi tayo hindi na yung pera natin. Kung hindi, nag-i-invest tayo sa eternity. Ayan po yung maganda. Ayan. So sana po, lahat tayo ay magiging ganito. So isa po itong encouragement sa atin o isang hamon po ito dahil may mga taong nakakarinig ng gospel o ng salita ng Diyos dahil sa ating generosity. At pagdating natin sa langit, kapag kinuha na tayo ng Panginoon, baka isa sa atin kakalabitin tayo doon. Oy sis, Brad, salamat ha dahil sa suporta ninyo sa misyon, narinig ko ang tungkol kay Jesus at naligtas din siya. Ayan. So, ayun po yung natin. So, salamat dito din sa atin dahil tayo rin ay nagsusupport din tayo sa mission. Ayan. So, nagbibigay din tayo sa mga mission po, natin sa Kamakob. Ayan po. So, malaking tulong po yun. Kahit maliit lang na halaga, hindi naman natin afford yung malaking halaga po. Pero, yung maliit na yun, kung masama-sama natin yun, malaking tulong na po yun sa kanila. Okay? So, next po, ito. Hindi naman pala tayo abutin ng Kala ko abutin tayo ng 12. Okay po. So, tandaan natin giving to mission is not losing money. It is investing in eternity. So, next po, trust God's continuing work. Magtiwala sa patuloy na gawain ng Diyos. Ayan, ulitin ko po, magtiwala sa patuloy na gawain ng Diyos. So ito po yun ay mababasa. Favorite verse ng iba ito. Kanino bang favorite verse ito? Meron ba? So sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion. So, di ba, kapag tayo ay sa gawain ng Panginoon, kaninong verse ito? Wala ba? Wala bang may nito? So, iba nito ay favorite verse nila ito. So, sabi po, hindi lamang sa missionary ang gumagawa, hindi lamang ang church. Kung hindi, sabi ko kanina, gumagawa tayo, minsan parang walang resulta, parang minsan nadi-discourage na tayo, kasi ito pa lang tayo pa rin. Pero tandaan natin, nasa paggawa natin, kasama natin ang Diyos. Siya ay gumagawa din. Minsan, di ba, natin sa misyon, ang bagal naman, parang wala namang naligtas pa, yung ganun. So, ang dami nating mga reklamo. Pero tandaan natin na kapag tayo ay nag-share, tayo ay ng salita ng Diyos na ibahagi natin sa mga tao, mabagal man yan, may resulta man yan,
ang Panginoon na ang bahala. Kapag nataniman na natin sila ng salita ng Diyos. Ayan po. So huwag kayong ma-discourage na, ang tagal ko na nitong pabalik-balik kay sister, wala pa rin hindi pa siya nag-response, hindi pa siya sumasama sa akin magsimba. Hayaan lang po natin. Ang importante na patuloy tayo sa ating ginagawa dahil may gagawin ang Diyos sa kanila. Siya ang nagsimula, di ba, ang Panginoon? Siya ang magtatapos. Minsan, mabagal, pero alalahanin natin o tandaan natin na ang Panginoon ang gagawa. God is never finished. Habang may mga taong hindi pa nakakikilala kay Jesus o kay Jesus, patuloy ang gawain at kasama tayo roon. Gusto niyo bang sumama doon? Hindi. Gusto niyo bang sumama sa pag-share ng gospel? Amen. Ayan, kasama tayo doon, yun ang hamon ng Panginoon sa atin. Kasi, ang dami-dami pang mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. So, anong kailangan natin? Prayer, offering, act of service, every missionary na sinusupport natin. God uses all of them for His kingdom. Wala namang ibang layunin ng Panginoon kung hindi, para sa Kanyang kingdom. So gusto nyo bang, ang iba, pag tinanong mo yung bata, anong gusto mo? Langit, impyerno? Siyempre langit. Siyempre mga bata yon, di ba? Tayo, pag tinanong tayo, anong gusto nyo rin? Langit, impyerno? O di ba, langit din. So anong gagawin natin? Kung gusto nating pumunta sa langit. So the Great Commission is still unfinished. Tandaan po natin, millions, hindi lang hundreds, hindi lang thousands, kundi millions of people have never heard the name of Jesus. Alam natin to sa mga kasuluk-sulukan ng ating lugar, sa mga liblib na lugar, hindi pa nila alam o hindi pa nila kilala ang Panginoon. Hindi kaya ito tapusin ng isang missionary, hindi po kaya itong tapusin ng isang pastor, hindi po kayang tapusin ito ng isang denomination, kagaya natin, Alliance Church. Okay, at hindi rin to kayang tapusin ng CCF, lahat tayo ay magtulungan. Sabi dito, ngunit kapag ang buong simbahan o ang buong iglesia ay nagkakaisa, ang buong mundo ay maaabot ng ebanghelyo o salita ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo? Amen. Ayan. So magkaisa tayo. Unity. Yan din po ang importante. So tulad ng mga Philippians Church, ng taga-Philippian Church, nawa tayo rin ay magiging tandaan po ninyo ito partners in the gospel, katuwang tayo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, maging aktibo tayo po sa gawain ng Panginoon. Eto, maging faithful partners tayo. Tapat tayo na partner at hindi lang tapat, kailangan maging prayer partner din tayo. Maging maging matyaga tayo, persevering partners. At ito, magiging caring din tayo, mayroon tayong pagmamalasakit sa isa't isa. At panghuli po, kailangan mapagbigay tayo. Nandun po yung generosity, partners. Generous tayo na partners po. Okay, so dito sa atin, natutuwa lang ako dito kasi kahit tayo ay konti lang, iilan lang naman tayo, pero tayo ay nagtutulungan sa gawain ng Panginoon. Hindi man tayo malaki, hindi man tayo mayaman, wala tayong maraming pera, pero nagtutulungan tayo financially. Okay, so mga kapatid, ang tanong ay hindi lamang ganito. Missionary ba ako? Missionary ba tayo? O ang mas mahalagang tanong ay, isa ba akong faithful partner sa mission ng Diyos? Maaaring hindi tayo lahat makapunta sa mission field, hindi tayo makapunta sa ibang bansa, pero mayroon tayong gagawin. Inuulit ko, kailangan natin mag-pray, mag-give, mag-encourage, mag-send, mag-serve, at mag-share ng gospel ng Panginoon. Kahit pasigway mo lang yan sa katabi mo, sa mga kaklase mo, sa office mate mo. Okay, tandaan natin na
kapag ginawa natin ito, tayo rin ay magiging bahagi ng katuparan ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Anong sabi doon? Sino naka-memorize, di ba? Hanggang sa ang lahat ng bansa ay makarinig ng mabuting balita. Siya ay babalik na. So, may mga encouragement. Ulitin ko po, mahirap man, marami tayong pinagdaanan. Minsan gusto mo na talagang sumuko kasi walang resulta yung ginagawa natin. Nanghihina tayo. Pero tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Ito yung pinakamaganda. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Kasama natin ang Diyos na patuloy na gumagabay at nagpapabuti sa atin hanggang sa huling araw. Sana Inka family, magiging faithful tayo, magiging tapat tayo hanggang sa huling araw. Huwag nating sayangin kung ano man yung naumpisahan natin. Believers are forever partners in God's grace. Yan po yung tandaan natin. Believers are forever partner in God's grace. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa inyong salita sa umagang ito, O Lord, na sana po na itong mga narinig namin, itong naibahagi po sa gitna ng iglesyang ito, Panginoon, nawa hindi po ito na magiging useless, Lord, kung hindi, isa po itong inspirasyon sa bawat isa sa amin na magpatuloy po kami, Panginoon, sa inyong gawain. Hindi lamang dito sa church, maging sa ibang lugar, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging katuwang, Panginoon, maging partners po kami, Lord, to share your gospel. Patatagin niyo po kami anumang mga problema, anumang mga naranasan naming kahinaan, anuman, Panginoon, ang mga ginagawa ng kaaway sa buhay namin. Lord, patatagin niyo po kami na maging tapat po kami, maging faithful po kami hanggang sa inyong pagbalik, Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ang mga anak niyo dito sa Inka family, Lord, na kunting problema lang ay di-discourage na po, hindi na po magsisimba, hindi na po magpatuloy sa kanilang gawain, Lord. I pray in Jesus' name, patuloy niyo po silang hipuin, Panginoon. Patuloy niyo po silang tulungan, i-comfort niyo po ang bawat isa, Panginoon, na kararanas lang mga problemang hindi nila nakayanan, Lord. Sa inyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Noel De Rosario. Nakatira po dito sa Ibaraki, Ken, Kamisoshi, Hasaki. Bilang ako po'y isang tent-making missionary dito sa Japan, almost 20 years. Salamat sa Panginoon dahil sa inyong pagdarasal ay ang gawain po namin ay nagkaroon rin ng pagbabago o breakthrough. Yung dati naming mga membro o kapatiran na umalis dahil sa trabaho ay bumabalik po sila ngayon. At salamat rin sa Panginoon dahil po sa aming small group ay nagkaroon po ng maganda pong response ang mga membro, especially sa ministry. They are actively participating sa gawain ng Panginoon. So dahil po yan sa inyong patuloy na pagdarasal. Magandang araw po sa ating lahat. Dito po ako ngayon sa lugar kung saan ay aming pong pinagdarasal na church lot, church building. Ito po kalawak yung lugar dito dahil dito naman po kami nanambahan itong area na ito. So pinabuti namin na ito na lang aming hingin sa Panginoon. So hingin po namin ang patuloy yung pagdarasal. Dito po kami nag-fellowship every Sunday. At yung aming renta po sa isang buwan ay higit 38,000 pesos sa Philippine money. So nawa this ipakita ko sa inyo upang sa ganun maging yung pagdarasal natin ay talagang
makikita niyo kung gaano talaga kalaki at gaano po. So ito po yung area namin dito. Yung simbahan namin. Ginagamit. Hindi ko alam kung ilang square meter ito. Pero medyo malaki ito. So ito po at salamat sa patuloy pagdarasal. Ang aming prayer concern o prayer request, patuloy kami ipagdarasal na sa taong ito. Sana magkaroon po kami ng aming sariling church lot and church building. Dahil alam po natin na hindi po madali magkaroon po ng church lot and church building dito sa Japan dahil ang mahal. Ngunit alam po namin maging madali yan dahil na rin po kayo na magdarasal po sa amin. Pangalawa, patuloy pong ipagdarasal ang aming coming children's camp this coming July. Nawa, ipagdarasalin nyo na marami po kaming ma-invite mga batang mag-response for this children's camp, mga outsider o mga unbeliever upang sa ganun ay makapag-ministry po kami sa kanila. No? Pangatlo, just continue to pray sa aming pangalawang anak na nag-aral po ng college. Hindi po madali ang mag-aral ng college dito dahil ang mahal. Ngunit salamat rin sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan na hindi ma-provide yung pangailangan namin para makapagpatuloy po ang aming anak. Ngayon ay second year na po yung aming anak sa college. So patuloy yung ipagdarasal dahil may 2 taon pa siyang gagawin o 2 taon pa upang matapos siya po ang kanyang pag-aral. Salamat po sa inyong walang sawang pagdarasal po sa aming gawain. Hindi lang sa amin dito sa ECF, kundi sa lahat po ng mga missionary po natin. Nawa, patuloy po kayong palakasin at patibayin. Hello everyone, I'm Pastor Janet Barro, and here's my wife Charlene, together with our kids Kayla and Kizaya. And we are one of the tent maker missionaries here in Japan. And today, we will give you some of the highlights of the ministry that God has entrusted to us. We are currently assigned at Enna Alliance Church, located in the eastern part of Gifu Prefecture in central Japan. After a series of Bible study at Shimabuku residence, the church was established last July of 2023 under the church planting ministry of Minokamo City Alliance Church. We don't have a church building yet. Every Sunday, we gather in a small room that we rent for corporate worship. We are an average of 25 to 30 worshippers every Sunday. We have Sogay ministry. Every Sunday, their task is to fetch some of our members early in the morning and bring them home right after church. We also praise and thank the Lord for music ministry. We really appreciate their commitment in doing the ministry. We've been praying also for additional musicians to our music team. We believe that kids ministry is an integral part of the local church. We ensure that our kids will also trained in the Word of God. They have their lessons and activities based on ACOP materials. Every summer, we have a family day and outdoor worship. Alongside with it, we conduct water baptism and praise the Lord for 2 consecutive years we were able to baptize 7 new believers. And from time to time, we also engage in every activity in our local church, in the region, and national event. For us to learn new things, find new friends, and to have stronger connection with our co-believers in Christ. We also organize outreach in the remote areas in the Philippines every December. It is our way to help the community, especially those who are in need. At least once a month, we go and visit some of our members, sharing God's Word, talk with them, and pray with each other. Continue to pray for us as we also continue to minister to the people here in Japan. Here's the list of our prayer concerns. First is family. I have 2 kids, and I have to balance my time with my family, knowing that I have to work and do the ministry. Second is my work. Working here in Japan is quite challenging. Help us to pray for God's wisdom, strength, and protection every day. Third is ministry, spiritual maturity of the members, and commitment to serve the Lord. Lastly, to reach out not just in the Filipino diaspora, but also the Japanese people. Here in Japan, the percentage of Christianity is not even close to 1%. And I do believe that greater things are yet to come and are still to be done. To our Kamakaw family, Division of Missions, and to everyone
who supported us in the mission field, especially through your prayers. Thank you so much, and to God be the glory. Ayan, maraming salamat kay Pastora Mercy Lozada sa kanyang magandang mensahe sa atin. Yan ay yung mensahe ng Panginoon para sa atin. Salamat sa mga mensaheng ito na ating narinig. Kung tayo po ay napagpala ng mensaheng yon, ibigay rin natin sa Panginoon. Pagpalain din natin ang Panginoon sa ating mga narinig ng mga mensahe. At ibalik natin sa Panginoon ang para sa Kanya, para suportahan ang Kanyang gawain. Gusto ko lang sabihin kanina yung sinabi ni Pastora Mercy na pwedeng mapagod pero bawal sumuko. 'Di ba? Napapagod din ng katawan natin pero sabi nga ng Panginoon, bawal sumuko. Para sa ministeryo niya, bawal isuko, kundi tayo ay magpatuloy sa ating tungkulin para sa ating Panginoong Hesus. Sa ngayon po ay ating pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. May babasahin lang po ako sa Malakias 3:9 to 10. Sinabi dito, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga 10 bahagi at mga handog. Sinumpa ko po kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Sabi sa 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi buksan ng mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan, ibigay natin ang para sa Panginoon, sabi niya dito. Kundi ibibigyan din tayo, ibabalik din niya yung pagpapala na ibinigay natin sa Kanya. Kaya subukin natin ang Panginoon, kundi bibigyan din tayo ng Panginoon ng pagpapala. Buksan lang natin ang ating puso at isip sa pagbibigay para matugunan ang pangangailangan ng ating iglesia. Amen po ba? Gusto ko makita ang mga ngiti sa labi ng bawat isa. Salamat sa Panginoon. Pwede na po tayong magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapalang ipinagkaloob niyo po sa amin, sa buhay at kalakasan upang kami ay makapagtrabaho. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga tumutulong sa iyong mga gawain, pera man ito o physical. Pagpalain niyo rin po ang mga employers sapagkat sa kanila mula ang sahod. Patuloy mong ingatan ang aming katawan upang maging pagtatrabaho na ay maayos, upang sa susunod na gawaing pagbibigay ay makapagbigay kami upang matugunan ang mga pangailangan sa iyong gawain. Pagpalain mo ang iyong mga perang nalikom sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyo lahat. Last Sunday ay Father's Day. Supposed to be mag-collect tayo ng special offering for the church planting last Sunday. Kaya lang ay nakalimutan natin, kaya ihahabol natin ngayon. So itong special offering para sa church planting ay ibibigay po natin sa National Alliance Men para po sila yung mag-designate kung saan isusupport yung
pera na malilikom natin sa church planting. So, sige po, pwede na po nating simulan yung ating special offering bago po yung ating mga announcement. Salamat po sa suporta sa ating gawain sa ating Panginoon. So, ngayong umaga po ay dadako na po tayo sa ating acknowledgement and announcement. So, salamat po sa lahat po ng mga leaders na tumayo po dito sa umagang ito. Sa pangunguna ko na po. Amen. So, salamat po sa opportunity na tayo po ay patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. So, ina-acknowledge ko po ang praise and worship team sa pangunguna po ni Ate Vanessa at ang kanyang mga backup na si Micaela at Monica. Salamat sa inyo. Ang ating mga musician. Salamat po sa Taton Brothers and LJ and Robix sa kanilang, and especially Justin din. So sa patuloy na pagpapagamit sa Panginoon sa ating pag-aawitan. So salamat po sa inyo sa nag-offertory na pangunguna po ni Ate Rose. At especially po ang nagbahagi po ng salita ng Diyos si Pastora Mercy Losada. Salamat po. Tunay nga sabi sa kanyang salita na ang ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi nasasayang. No? Ang magbabalik po sa inyo ng pagpapala ay ang ating Panginoon. So salamat gayon din sa mga youth na naka-assign kahapon sa paglilinis. Salamat sa inyo. Tunay nga na training ground na sa paglilinis ay maaasahan na rin sila, 'di ba? So, salamat sa mga youth sa paglilinis. For the next leaders po, the first Sunday is Monica. MC po natin is si Monica. Offertory is Jenny Rose Vasquez. Scripture reader ay si Eliza Malang. And yon, announcement si MC na po yon. So, be ready po for the next Sunday po, ha? Sa ating mga leaders po. For our midweek activities po, ayan. Ay, meron pa pala tayo. Ayan. Prayer meetings every Wednesday. And then the Youth Connect. Oh, okay. The Youth Connect every Sunday afternoon. The next is Children Sunday School every Saturday at 3 p.m. Don't watch po every Saturday at 5:30 a.m. So, yun po yung ating mga announcement for the midweek activities. So, nais ko din pong i-acknowledge po ang inyong suporta po sa ating thank you Lord sa provision niya na tayo po ay muling makabili ng bagong aircon para po sa ating convenient din. So, ayaw talaga ni Lord na tayo pinahihirapan talaga, no? Pero masyado tayong mareklamo pa rin, ano? So, salamat po sa inyo at open po rin po tayo para po doon sa ating support, sa ating mga needs po sa ating church. Maliit man yan o malaki, pag pinagsasama-sama po yan, no? Lahat patuloy na masusupply po ang ating church. Walang imposible kasi nga ito nga yung nasunog, 'di ba? Ito na tayo ngayon. Wala pa ding imposible na magkaroon pa rin tayo ng second floor. I pray na i-pour out po ni Lord talaga yung blessings sa bawat isa sa atin. Even the children hindi natin alam na someday baka meron tayong doctors, 'di ba? Sobrang ang mga business women, men, talagang imposible. Hindi natin alam yung future ng bawat isa sa atin. Na ang bawat pamilya ay magkaroon ng talagang pinagpala tayo ng Panginoon. Patuloy lang tayo na sumuporta. Patuloy na rin tayong sumunod sa Panginoon. Kasi hindi naman din ina-acknowledge ng Lord na magbigay lang tayo pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. So, importante pa rin yung pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Alam ko po na ang lahat ay pinagpalang ngayon. I-claim na natin na we are blessed. Amen? So, bago tayo lalabas, na tayo ay pinagpala na ng Panginoon. We acknowledge also sa ating new visitor, si Cedric. Salamat sa iyo, brother, na ikaw po ay nakarating dito sa ating church. You are welcome again on the next Sunday, every Sunday, na makita ka namin. Especially sila nanay and then sila Ate Rowena. Salamat, nagpapagal pa rin kayo kahit nahirap na, no? Nagpapagal pa rin sa paglilingkod na maka-attend dito at makadalo at makasama din tayo. Salamat din po sa presensya ng bawat isa. Laging puno dito.
Kailangan puniin din natin dito mga kapatid. Ang ating grupo dito, Pastor grupo namin yan ipaglalaban ko yan. Hindi. So, i-bless na patuloy pa rin ni Lord na puniin ang mga kaluluwa, ang mga na to. Yun ang magiging problema na natin ngayon. So, for the next So, salamat sa Panginoon sa araw nito, sa matagumpay na pananambahan natin. To God be the glory. Okay? So, ngayon po, itadako na po tayo sa ating response song. Muli kayong inaanyahan po na tumayo po tayo. Ang ating pong title sa ating song is Facing a Task Unfinished. Habang inaawit po natin ang awiting ito, magnilay tayo kung paano tayo tinatawag ng Panginoon na maging katuwang sa kanyang dakilang misyon. Tayo po ay sabay-sabay na umawit sa mga oras na ito. Praise God. Facing a task unfinished that drives us to our knees. I need that undiminished rebukes our slothful ease. We who rejoice to know thee, renew before thy throne the solemn pledge we owe thee to go and make thee known. Where other lords beside thee hold their unhindered sway, where forces that divide thee still today, with none to heed their crying for life and love and light. Unnumbered souls are dying and passing to the night. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. We bear the torch that flaming fell from the hands of those who gave their lives proclaiming that Jesus died and rose. Ours is the same commission, the same glad message ours, fired by the same ambition. To thee we yield our power. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Oh Father who sustained them, oh Spirit who inspired, Savior whose love constrained them to toil with zeal untired. From cowardice defend us, from lethargy awake. Forth on thine errand send us to labor for thy sake. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. We go to all the world, His kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Tayo po'y manalangin.
Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming narinig na inyong salita sa araw na ito. Dalangin ko po, Lord, tulungan niyo po kami na maging faithful, Panginoon, na maging faithful na katuwang, Lord, to spread your words, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na hindi po kami, Panginoon, maging tamarin, Lord, sa pagbabahagi ng inyong salita. Daw na maging minsan nakakaranas po kami ng hirap, nakakaranas po kami ng discouragement, maraming mga problema. Pero Panginoon, ang prayer ko, Lord, i-comfort niyo po ang bawat isa sa amin na magpatuloy, Panginoon, sa gawain na naumpisahan, Panginoon, hanggang sa inyong pagbalik. Tulungan niyo po kami, Panginoong Jesus, to support and to pray the missionaries, Panginoon. Ito man, Lord, ay dito sa aming bansa at sa ibang bansa pa, Panginoon. I pray, Father God, that continue to bless us, Lord, financially, para makatulong din po kami sa kanila, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat pamilya na narito ngayon, ano man ang kanilang mga problema, ano man ang kanilang mga karamdaman, Panginoon. Sa mga oras na ito, I pray in Jesus' name, kayo po, Panginoon, ang humipo, Panginoon, sa bawat katawan po nila. I pray for unity sa church na ito, Lord, na magkaisa po kami sa inyong gawain, Lord. Dalangin ko po, O Diyos, na ibuhos niyo po ang inyong pagpapala, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord, na narito. Salamat, O Diyos, at sa buong isang linggo na ito, Panginoon, dalangin ko po ang inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, ano man ang mga gagawin namin, may mga trabaho na papasok, Panginoon. I pray na ingatan niyo po ang bawat isa, ilayo niyo po sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po at ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay sa lugar na ito. Nawa, O Diyos, dala-dala po namin ang pagpapalang nagmumula sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa lahat at palakpakan po natin ang ating Panginoon.